ating battery ay manihilap na. Ganun. Pero, at least, hanggang dito. Hanggang dito na lang mga saari ang ating masasabi sapagkat ang ating mga sound system ay naglalabat. Pero nire-remind ko bawat isa na tayo ay muling magbalik loob sa Diyos. Bago kayo malipit ng mga bato ng lindol, dahil ang lindol ay buong kapuluan na. Hindi lang po sa Cebu at buong lugar sa puluhan. Ibig sabihin kasama ang Caloocan. Yun po ang nire-remind ko sa inyo. At mag-ingat kayo sapagkat sa December yung kera na nangyayari sa Middle East at sa Europe mag-unite na parang World War na. Mag-unite, magkakampihan na talaga. Ngayon hindi, para lang sila nagigera sa isang lugar. Pero sa December, actually lang sila magkakaroon ng tinatawag na gera o tinatawag na pagpapadala ng mga supersonic missile. Ano ang mangyayari niyan? Kaya sa panahon na yan, makahatak tayo ang mga Pilipino sa gera. So, ibig sabihin, actually ngayon, pinarapi ito na magkakaroon ng maraming opening ng trabaho at saka ng mga noong August, noong first week ng August. Pero pagdating ng December na yan, muling mapagsak ang ekonomiya. So ngayon yung mga ilang buwan gaganda ang ekonomiya sapagkat magkakaroon ng mga maraming trabaho at magkakaroon din ng mga tinatawag na sa mga financing na tinatawag na sectors, magkakaroon ng maraming opening katulad ng mga online marketing. Pero pagdating ng December, muli babagsak ang pera, ang gold, muling mahatag sa tinatawag na Third World War ang pera. Ano ba ang Third World War? Ang dami yung pinaplano, di ba? Iyon ang ibig sabihin. Sa December, mag-Third World War. Lahat ng mga plano ng tao, hihinto. Intindihan niyo ba yun? Hindi pa kasama niya ng lindol. Bakit? Kasi nire-remind ng Diyos sa mga tao matindi na. Shakerin na. Otherwise, magugulantang na lang kayo. Katulad ng nangyayari kayo sa iba. Kaya may tao na tumatayo sa ano nyo, sa harapan ninyo, mula pa noong January hanggang ngayon, na parang ulit-ulit. At sa palagay nyo, ang naipon nyo sobrang dami na para iligtas kayo sa kamatayan. Tandaan nyo, si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa kamatayan, hindi yung mga pera natin. Yan ang gusto ko malaman ninyo. Si Jesus Christ lang ang nagbayad ng kanyang buhay, ng buhay mo. Binayad na ng kanyang, binayaran na ng kanyang buhay ang bawat isa na nalapit sa kanya. Upang huwag kang dumanas ng kamatayan. Yan ang tinatawag na kaligtasan. Yung hindi ka dadanas ng kamatayan. Anong perang meron ka para bayaran mo na hindi ka dadanas ng kamatayan? Sino ang makakapagbayad yan na hindi ka dadanas ng kamatayan? Si Jesus Christ lang, yan ang pangako. Kaya si Jesus Christ namatay sa cross upang bayaran ng kanyang buhay ang bawat isa na lalapit sa kanya. Ang mayang diwa, bawat isa lang na lalapit sa kanya. Hindi lahat ng tao ay gagawin ni Jesus Christ yan. Kung paano na pinagdagpa ng tao si Jesus Christ, si Jesus Christ na una lang nagbigay ng tinatawag na pabor, grasya. Ang kaligtasan ay grasya lang. Grasya lang, lalo sa ating mga Pilipino. Wala tayong
dyan sa salvation na in-open ng Diyos. Sa mga Israelita yan, sa mga Jew. Kaya nga lang, nung nireject nila si Jesus Christ, nireject din sila. Actually, yung kanilang mga temple, giniba ng Roman Empire. Kasi nga, nireject nila si Jesus Christ, nireject na rin sila. Kailan na sila nakabalik sa Jerusalem? Ngayon, ginigera na sila ng mga Arabs. Pinapalayas na naman sila. Kasi hanggang ngayon, nire-reject nila yung kanilang Jesus Christ, yung kanilang hari pa naman nila. Si Jesus Christ, hari ng mga Jew. Nire-reject ng mga Jew. Hindi katakataka na Pilipino, nire-reject na natin si Jesus Christ. Dahil kaano-ano ka ba? Kaano-ano ba natin si Jesus Christ? Pero si Jesus Christ yung nag-offer sa bawat isa. Hindi lang sabi ko, sa bawat Pilipino, Amerikano, Chinese, na gustong lumapit sa Kanya. Otherwise, ako ang magsasabi ko, hindi tayo importante sa Diyos. Mag-ibig para lang tayo mga pataba sa lupa sa mundo ito. At ang ating kaluluwa ay pupunta doon sa hell, sa ilalim. Sa ilalim ng mundo ito, sa gitna nito, diyan pupunta ang mga kaluluwa. Yung hell na sinasabi ng Lord. Nasa balat ka lang ng lupa na lumalakad. Nasa dagat ka, sa balat ka lang ng dagat, lumalangoy-langoy. Nasa balat ng tao ng mundong ito. At sa gitna ng mundong ito, nandiyan dyan ang impyerno, yung kumukulong lava sa ilalim. Hihigupin tayo dyan. Kaya yung magnet, patunay, nangihigupin tayo dyan. Yung magnet na kung saan tayo hinihigop, hihigupin tayo sa ilalim. Pag-alis mo sa katawan. Patunay ng bawat isa pupunta doon sa parusa ng Diyos. Ayan. Tayo ay binibigyan lamang ng paalala ng Diyos. Ang bawat isa ay busy at wala tayong magagawa. Ang bawat isa ay merong inanas binibigay sa buhay. Subalit, mas unahin ninyo ang Diyos sapagkat ang lingkod ngayon, wala nang bibiliin. Wala na. Ibibigay ng Makati, sasabihin na hindi kasama ang Makati, sasabihin mo hindi kasama ang Quezon City. Yung mundo ngayon, nasa ilalim na tinatawag na ano ng Panginoon, pag-shake, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Dulong Luzon. Lahat ngayon, nasa ilalim na ng pag-shake ng Lord. Upang ang lahat ng tao ay bigyan ng tsansa ng kaligtasan. Yan. Binibigyan tayo ng tinatawag na reminder. Binibigyan tayo ng panahon, konting panahon para hanapin natin ang kaligtasan ang protection ng Lord. Kaya ngayon, huwag kayong aalis na hindi kayo nananalangin sa Diyos na ating Ama. Actually, ang tumatawag sa Panginoon may karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang Diyos magiging Ama mo at Ama natin. So, balik kung hindi mo iniintindi si Jesus Christ, hindi ka rin iniintindi ng Diyos. Kalaban ka naman ng Diyos. Ganun lang yun, napakasimple. So, mayang ganyan, nagkakaroon ng na-segregate yung mga Pilipino sa mga hindi Pilipino. Halimbawa, sa Chinese, Japanese. Ang Pilipino, kahit na mali-mali pa ang pangunawa, at least, tumatawag tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pangalan ng Kristo, kahit bumabaw. Pero ang mga Chinese, ang mga Japanese, hindi nila alam yan. Hindi sila naniniwala. Pag sinali na si Jesus ka sa kanila, at ang kapag pumunta ka pa ng ulo, yan ang maganda sa Pilipino. Kaya nililiman na ang bawat isa na tayo ay muli na magkaroon ng maikling paglingap, pagbalik alaala sa ating Panginoon. Upang ang ating lugar ay maligtas sa mga darating ng mga shake, earthquake. At makita ng Lord na ingatan niya ang lugar ng Caloocan.
So, yun lang natin paalala sa hapon ito. At dito muli ang inyong Diakono, si Elmar. Elmar po ang pangalan. Ito ang podcast. Pinang-podcast po natin ito sa Mensaheng Kaligtasan. Yung bawat pinag-broadcast ko po sa aking pagmamensahe, katulad ng pinaalala ko sa inyo ng mga prophetic, nandito lahat yun. Makikita niyo yun doon. Yung mga nire-remind ko ng prophetic na sinasabi ko, nandito lahat yan sa podcast. So, yun lang. Yun lang po ating paalala. Nagalakan na namin na tayo ay makapagbigay ng mensahe. Sa hapon ito, at ito po ating kapatid na si Father Ramon na kasama natin sa BCA. At madalas po kami dyan sa St. Paul, nag-sharing po kami dyan sa Mount Canesa sa ilalim. At kung makita nyo kami, pwede kayong mag-join, mag-sharing sa atin. Pero bago tayo matapos, pagbibigay tayo ng Word of God, tayo magbabasa sa Revelation. Magbibigay tayo ng mga ilang mga versikulo na sinasabi ni Jesus Christ. Dahil ini-heads up ng Diyos ang mga tao ngayon sa lahat ng lugar, sa pamamagitan ng lindol. Dito, babasahin natin ang mga paalala ng Jesus Christ. Ito ang sabi ni Jesus Christ, "Behold, I'm coming quickly." Sinasabi ni Jesus Christ sa Revelation, "Behold, I'm coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book." So anong book ito? Revelation at lahat ng mga inspired by the Holy Spirit na book. So the Lord sabi, ang Lord sabi, "I'm coming quickly." Nasa ang bang nagawa kayo? Alam mo naman kung nasaan? Oh. Gusto ko malaman ninyo kung si Einstein naggumawa ng equation na E equals M times C. Ang tinatawag na yung famous formula ni Albert Einstein na pwede daw mapunta sa ibang lugar kung gagawa yung equation na yun ni Albert Einstein. Yung E equals M times C. Ibig sabihin, time, telephone. Walang pwede may kumakagawa niyan. Kundi si Jesus Christ lang. Wala sa heaven and telephone sa him. Twinkling na patay. Kaya si Jesus Christ sinasabi na, "Behold, I am coming." Sapagkat segundo, split seconds, microseconds from heaven, si Jesus Christ pwedeng automatic biglang lalabas dito kahit saan lupanog. Ganon ka-power po si Jesus Christ. Kaya huwag niyo isipin bato si Jesus Christ. Si Jesus Christ yun ay napakalaking Diyos na nagliliwanag. So yung saan ko binasa yan? Sa 22. At pagdating sa versikulo 18, nagsabi ulit ang Panginoon, "And behold, I am coming quickly." Pinulit na naman niya. Kaya kung lilindol kayo, huwag niyo isipin na lumilindol lang dahil sa tectonic plate. Hini-heads up tayo ng Diyos. Si Jesus Christ mismo, pinaalalahanan tayo dahil mapupunta tayo sa inferno pag hindi tayo naka-heads up.
Pag hindi tayo napalalahanan. Ito, behold, I am coming. Nagpaalala ulit ang Panginoon. My reward is with me to give to everyone according to his work. Ayan. At sabi, may reward ka sa Panginoon. Ang sino mang gumagawa ayon sa kanyang kalooban. May reward. Nasa sa kanya, dala-dala niya. So kung ikaw man yan ay gumagawa ng magandang kaloob na katulad nito, halimbawa, magandang bagay sa Panginoon, tumutulong ka o anuman. Sabi ng Lord, may reward ka. Hindi mo na kailangan makita ang Lord, pero bibigyan ka ng reward. Dahil ang Panginoon, Espiritu na. Hindi mo kaya ng energy mo ang Lord. Kasi nung makita siya ni Pablo, nagliliwanag na, bakit di ba sa sikat ng araw? Naghimatay si Pablo. Kaya huwag isipin na ang Panginoon, gusto yung makita. Hindi kaya ng energy natin ang Lord. Kaya si Pablo, nung makita na bulag si Pablo, naubos ang lakas, bumagsak na parang patay. Pero ang Lord, si Jesus Christ, alam ang oras, pwedeng pumunta sa iyo. Kasi siya ang nagkapangyarihan ng teleport. Ang anghel, lumilipat pa. Pero si Jesus Christ, teleport lang. Nakatravel siya through the Spirit of God. Ganon ka-powerful si Jesus Christ. Kung hindi alam ng bawat isa yan, mag-heads up kayo. Naliman niyo ba ang pangunawa ninyo? Hindi. Kung nakikita nyo si Jesus Christ na nakasabi sa wall na hindi ganun katakas si Jesus Christ, i-remind ko kayo. Hindi ba ito si Jesus Christ? Si Jesus Christ ay isang nilalang na may-ari ng lahat ng bagay. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Lahat ng anghel lumuluhod kay Jesus Christ. Akala nyo ba naglilintol dahil lang sa tectonic? Nung bumaba ang anghel galing sa langit upang tanggalin ang bato na nakaharang doon sa libingan na kinaroroonan ng Jesus Christ. Nung bumaba ang isang anghel, humanit ang buong paligid. Dahil sa pagbaba ng isang anghel. Si Jesus Christ, hindi kailangan gawin yun. Nalilipad pa. Galing sa langit, pababa, sa lupa, sa earth. Si Jesus Christ, at power ng Jesus Christ, teleport. Kahit saan niya pwede lumusot. At si Jesus Christ, pwede mag-reply ng sarili niya ng million times. Bakit ngayon sabi ko, gagawin yung pata si Jesus Christ? Hindi nyo alam kung gaano ka-power po sa Jesus Christ. Kaya ba laliman ninyo, o tayo ninyo. Basahin nyo ang Biblia. Bago kayo magsabi sa sarili nyo na religyoso kayo. Sapagkat ang Biblia nakasulat na lahat dito. Tandaan ninyo, ang religion hindi na magliligtas sa inyo. Ang magliligtas sa atin, yung kaunawaan, yung Word of God, kaya ay maunawaan natin yan. Kahit sinong punto mo natin hindi na magliligtas, si Jesus Christ na nagpagligtas. At ang salitang binabasa nila, aplikado sa kanila. Hindi sila accepted kahit sino magpapunto mo natin na sasabi. Lahat, nasa ilalim tayo ng salita ng Diyos. Kailangan maunawaan ninyo. Otherwise, kung maglulungan kayo mga bato na darating, alam niyo kung bakit. Nagkulap tayo. Kaya kailangan sa matanda nga ako lang ngayon, paalala ng Panginoon kayo. Nire-remind niya lahat ng bagay ngayon. Kasi nawawala, ang mga tao nawawala sa katotohanan. Mapalit na sa Pilipinas, may nangangaral na parehas natin. Parehas ng iba na nangangaral din naman. Sa ibang lugar, walang ganito. Walang ganito sa China. Walang ganito sa Middle East. Ano nangyari? Ayun, nag-uubos na sila. Nagpapatay na sila. Wala na silang peace.
threatened dahil walang gera dito. May shaking pa rin upang lumalim ang ating pamunawa sa Diyos. So hindi masama guys sa Diyos na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Na tayo ay mapasama doon sa paghahari na ino-offer niya. Nung susunod na susunod na Jerusalem. Hindi ba natin maganda yun? Ang buhay natin dito ay parang usok. Bukas wala na. Yan. Kaya, kung nag-enjoy ka na ang buhay mo, halimbawa, 90 ka na ngayon, nag-enjoy ka. Pero yan ay isang ano lang yan. Isang segundo lang sa Diyos yan. Kaya medyo nagtatagal ang pagdating ng pag-ahari ng Diyos, yung pagbaba ng New Jerusalem, o yung tinatawag na pagtawag na sa mga banal. Dahil marami pa nga tinatawag, napakarami pang taong hindi nakakaintindi. At actually minamatali na ng Diyos na ipangaral ng salita niya. Sapagkat ang tribulation ngayon, nagsisimula na ang tribulation. Sa iba nga, wala nang makain ng tao sa Europe. Nagsisimula na ang kaguluhan. Sinimula na yan ng COVID. Tapos nagkaroon ng post. Yan naman ang sumunod ng dumating. Mahagila naman. Tapos sumunod kayo yung tinatawag na anghel ng tinatawag na Woodrow na anghel na pinangalanan na Woodrow yung pang-apat na anghel na may dalang salod. Anong salod nun? Nadala baha sa mga ilog, sa mga bukal, mag-overflow mga bukal. Yun ang tala nun. Mga sa ibang panig naman, mga tagtuyo naman ang bukal, mawala na sila ng tubig. Mag-aatray ang kanilang mga ilog. Nangyayari ngayon sa Iraq. Dahil sa Iraq, mag-aatray ang mga ilog nila. Yun ang dala ng anghel na yun na ang pangalan ng Woodrow. At dito na ngayon yun sa yun. At inaakala natin ang pag-ulat-ulat at pagsahapaha ay dahilan sa panahon hindi po yan matagal pong pangyayari yan dahil natin sa anghel na gumagawa niya na ang pangalan ay Woodrow. Ating babasahin. Chapter 3. Hold fast that you have no one to take your ground. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. And I will write him a new name of my God, and the new name of the city, the New Jerusalem. So yung isa pang re-reward sa atin, isusulat lang sa
city ng New Jerusalem, yung darating na city ng God, yung aming mga pangalan doon. Dito sa city nito, mayor lang ang nakasulat, saka vice mayor. Pero sa heaven, tayo kahit na maliliit doon, isusunod ko ang ating pangalan sa bawat sa city. Kailan tayo na special? Kailangan remind tayo ng Diyos na mawala yung pangako sa bawat isa sa atin. Napakaraming bagay na pangako. Kaya nire-remind tayo ng Diyos. At pag nawala yun, sa sa punishment na tayo mapunta doon sa puot pa ng Diyos dahil sa pag-disregard natin sa pangako ng Diyos. So, maiksing mga babala lang po, pero i-remind ko kayo na si Jesus Christ, walang impossible kay Jesus Christ. Walang impossible. Kaya, kung paano sinasabi, I am coming quickly, kung nangangailangan ka ng tulong at tumatawag kay Jesus Christ, sa click lang yun. Kaya po, pumuntaan ka ng Jesus Christ. Kung ikaw man ay may cancer, kung sino ka mang naghihirap ngayon, o may ka nakakakilala ka na naghihirap, magagalugin ni Jesus Christ. Sapagat yun ang pangako niya, hindi naman ako ang nangangako sa nilalaman ko lang ang bawat isa. Kaya kung palayas ka ng demonyo, ay marami na ako experience ng palayas ng demonyo. 4 na beses na ako nagpapalayas ng demonyo. Kaya kung meron sa inyo mga pinahirapan ng mga demonyo, eh masterpiece ko pala sa Panginoon. Pero meron tayo kasama dito. Lahat ginagamit na naman ng Panginoon sa pagpapagaling naman. Kanya-kanya tayo ang tinatawag ng ministry o pangawag sa Panginoon. Kaya kasama ko ang 4 kapatilan dito. Pagkaman ako yung nakatayo dito, may kasama tayo dito na pinagkakalooban ng Panginoon ng pagpapagaling naman. At ako, hindi naman ako tumatang dito. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay magpapagaling, hinihuli lang natin. Kaya ibibigay ng Diyos. Ayan. Sapagkat kahit doktor, hindi nga, kaya nga punto na siya kasi hindi niya nakayat pagkaligay na sa ating lugar. Bakit tayo pwedeng pagalingan ng Jesus Christ? Tanungin ko ang bawat isa. Sapagkat si Jesus Christ ang master ng element. Alam mo ba yung sabi ng master ng element si Jesus Christ? Bato, lupa, dagat, hangin, lahat ng puno, bulaklak, lahat ng element. Pwede yung process ni Jesus Christ, pwede yung i-manipulate. Kung ano man ang kailangan ng flesh natin, tayong biological, kasama yan sa tinatawag na element. Kaya i-manipulate ni Jesus Christ ang mga bagay. Kung paano doon sa panahon ni Moses, si Jesus Christ nagpakita bilang mga pilar ng apoy. Umiikot na whirlwind na apoy. Na binibigyan niya ng ilaw yung mga Israel na lumalakad sa kadiliman. At sa umaga naman, siya ay nagiging lantong. Cloud. Nagiging cloud siya na lumalantong sa mga Israeli habang lumalantong sila doon sa ilang. At di ba yun? At nagpapawalan ng mga tinapay. Si Jesus Christ yun. Remind ko lang kayo. Kaya itong huling panahon, si Jesus Christ naging tao. Bakit? Para iligtas tayo, bayaran ng kanyang buhay, ang buhay ng bawat isa. Para wag ka mapunta sa parusa ng Diyos na nakaangpa sa bawat isa. Kaya tinanggap na yun. Kaya pinagsasampal, tinanggap na yun. Kaya
Ah, 3 oras na tinuloy para sa ano ng mga anghel, sa tensyon ng mga anghel. Sapagkat si Jesus Christ, tinitiis na upang iligtas lang ang tao. Yan. 2,000 taon na ang nakakaraan sa atin. Pero sa Diyos, 2 araw pa lang. Sapagkat ang 1,000 taon sa Diyos, sa atin, ay 1 araw lamang sa Diyos. So hindi nakakalimutan ng Diyos ang pangako niya, mga kasama, mga kapodcast. Paalala sa inyo. Huwag niyong galitin ng, huwag niyong hintayin pa na wala ng saysay ang pangalan ng Panginoon na ino-offer sa inyo. Baka dumating yan. Katulad yan sa mga tinamaan ng libro ngayon. Tingnan natin kung ilan ang patay. 7.6 kanina lang, tumama na naman sa Davao. At sila, remind ko rin ng prophetic ngayon na hindi lang sa buong lugar na ang ano ng Lord ang paalala, ang reminder ng Lord ang paalala. Sapagkat ang tectonic plate na sinasabi ng mga tao, lindol ng Taliban, kaya lumulintol. Isang pitik lang na anghel sa ilalim nilindol. Okay, hindi ko alam. Dahil ang lindol, ang anghel, kung gaano malaki ang anghel. Ang isang paa ng anghel nasa kabila, dagat. Ang isang paa, nasa lupa. Pero mga laki ngayon ng anghel na pipitik sa ilalim para lang lumindol. Kaya mag-iisipin na hindi pwede lumindol kung gusto kayo alindulin ng Diyos. Sapagkat may mga anghel na napakalalaki, napakalalakas. Yan. Alam niyo ba na napulot ang tinon ng pagitan ng mga Holy Temple noong panahon ni Jesus Christ? Nung manggigil ang mga anghel dahil si Jesus Christ, naghihirap siya, naging ano siya, parang isang offering, parang isang hayop na in-offer para sa kasalanan. Nagpunit ang kilo na ang kapal, 4 inches. Yung kapal ng ano tinatawag na cortina na humahati sa Holies of Holies at saka yung Holy of Preparation. Ang taas ng cortina na yun, 60 feet ang taas. Ang kapal, 4 inches ang kapal. Sino ang makakapulot sa loob ng tinatawag na temple? Wala namang hangin doon. Kundi sa galit ng mga sa manunloob na dinanas ng nakita ng mga anghel naghirap si Jesus Christ, pinunod sila yung tilong. Sino makakapulit ito? Napakalaking anghel ang pupulit ito. 60 feet ang taas. Mula sa taas hanggang baba, nahapak yun na parang pinulit lang na papel. Doon nakita ng mga priests na nagbenta, nagkanulo, nagtabako kay Kristo. Nakita nila kung paano ang mga anghel nakialam, lumindol sa panahon na yun. At nagkalim ng 3 araw, 3 oras. Kasi kahit na eclipse, pag nag-eclipse, 30 minutes mahaba na. Pero 3 oras nagkalim na wala ang araw. Natakpan ng mga naglalabang anghel sa panahon na yun. Bakit naglalaban? Sapagkat gustong kunin ng mga demons ang katawan ng Kristo na hindi pwede ibigay ng mga anghel. Sa panahon ni Moses, meron din na nangyari. Nung balak kunin ng mga demons ang katawan ni Moses, naglaban ng mga anghel ng God at saka yung mga demons.
So, tandaan nyo, may naglalabang pwersa sa ito para lang ipagtanggol ang kaligtasan kinakita ng Jesus Christ. Kaya huwag ninyo para malayin sapagkat mawapaliwala rin kayo. Hindi tayo mahalaga sa Diyos na tayo. Magiging mahalaga lang tayo sa Diyos pag pinahalagaan natin ang kaligtasan na offer ng Diyos sa bawat isa. Ang Kristo, mahalaga pa sa lahat ng bagay. At kahit sa buong mundo nito, mahalaga pa si Jesus Christ sapagkat siya ang may-ari nitong mundo nito. Paano natin hindi si Jesus Christ? Ang ganda ang tayo ng pangalan upang may paabot sa bawat isa ang kahalagahan ng kaligtasan. Kaligtasan ng sarili mong buhay yung ating pinag-uusapan na ino-offer sa iyo ng Diyos. So maraming salamat. Ng Diyos, kami po ay wrap up na kanya doon. We pray na every message that I have mentioned in this place, Father God, it would remain in their hearts, Father. In the name of the Lord Jesus.